Para sa ulamin ng mga anak ko ngayong almusal nila, kumuha lang ako ng 3 pirasong itlog. Gusto ng mga anak ko na pagkakaluto sa itlog ay yung sunny side up. Kaya lang minsan hindi naman nila nakakain yung dilaw. Kaya in-scramble ko na lang. May paminta pa nga ako, naglalagay ako dyan ng kakaunting pamintang powder. Pero ngayon inaubusan na nga ako ng paminta kaya asin na nga lang yung nilagay ko. Itong niluto kong itlog ay para lang sa almusal ng mga bata. Pagkatapos magluluto naman ako ng footlong at saka ng longganisa para naman yun sa ulam na babaunin nila. Habang inaantay ko naman na maluto yung itlog ito at naglagay na nga muna ako ng mainit na tubig dito sa tasa at magtitimpla na nga muna ako ng kape. Aga naman kami nagising ng asawa ko, 4:00 pa nga lang ng madaling araw kaya hindi ako ganong nagmamadali sa pagluluto ng ulamin ng mga bata. Pagkababa naman namin, yung asawa ko na nga muna yung nagsaing pagkatapos pagkasalang naman niya nung sinaing tsaka ako nagluto ng ulam ng mga bata. Yung thermos pala namin napakabilis lang lumamig ng tubig. Kagabi ko lang ininit tong tubig at medyo malamig na nga ngayon. Kaluto naman niya nung itlog at footlong. Naghahain na nga rin kaagad ako ng kanin para makakain naman yung estudyante naming maaga pa ang pasok. Masarap nga yung tulog ni Bunso kaya yung panganay ko yung naunang nagising. Sinandukan ko na nga rin kaagad siya ng kanin para makakain na nga ng almusal. Habang kumakain naman siya dyan, nilagyan ko na nga ng kanin itong baonan niya dahil kakainin niya lang nitong sinaing namin at papalamigin pa nga itong baong kanin niya. May pasok nga rin pala ngayon yung asawa ko kaya bukod dyan sa itlog at footlong, nagluto nga rin pala ako ng longganisa. Yung iba babaonin niya ng 2 kong estudyante at yung iba naman ibabaonin niya rin ng asawa ko. Kung alagyan ng ulam itong baonan ng panganay ko, tinanong ko na nga muna siya kung anong ulam yung gusto niyang baonin at yung footlong nga yung tinuro. Kaalis na nga yung panganay ko papuntang school. Naglinis lang ako dito sa lamisa pagkatapos nilagyan ko na nga rin ng kanin itong baonan ni Bonso. Sakto naman niya na bumaba na siya kaya tinanong ko na nga rin kung anong gusto niyang baoning ulam at itong longganisa nga yung tinuro niya. 5:30 yung pasok ng panganay ko pagkatapos si Bonso naman 6:30 yan hinahatid lagi ng papa niya. May gagawin sila Bonso sa school kaya paghatid niya nung asawa ko sa panganay namin dumaan na nga muna siya sa palengke para bumili nga nung isang box ng toothpick pagkatapos sa may gilid ng daan na nga lang siya bumili nung popsicle stick at nung hairpin. Nung nakaraan pa nga pala gusto ko kumain ng spaghetti kaya lang wala nga kami nakitang nagtitinda. Madalas nga na nakikita namin ay yung pansit lang. Pagkatapos ngayon may nakita nga itong asawa ko kaya lang itong macaroni nga kaya bumili na siya. Dahil nga paborito niya yung pandesal kahit natapos na nga siya magkape bumili pa nga rin siya nitong pandesal. Tanghali na nga ito tapos na kami makakain ng tanghalian kaya hinugasan ko na nga rin kaagad itong mga pinagkainan namin. Ang umaga marami yung sinaing ng asawa ko kaya lang nagbaon niya yung mga estudyante ko pagkatapos nagbaon niya rin yung asawa ko at yung tira naman yun yung kinain namin nung tanghalian. Naubos na nga yung kanin kaya yung kaldero hinugasan ko na itong takuri naman namin doon niya nakalagay sa itaas nga ng pinaglulutoan ko. Medyo mamantika na nga siya ngayon kaya kinuha ko na nga rin para mahugasan. Sobrang tagal na nga rin itong takuri namin. Yung whistle niya hindi na nga gumagana kaya lang hindi ko pa nga tinatapon dahil sayang din naman. Kaya ang ginagawa namin pagka nagiinit niya kami ng tubig, binabantayan na nga lang itong takuri dahil hindi na nga tumutunog pagka kumukulo yung tubig. Kauwi na nga rin pala yung 2 kong estudyante kaya binabad ko na nga muna yung mga uniform nila. Katapos ko pala mahugasan yung takuri, nagiinit na nga rin ako ng tubig dahil yung thermos namin maliit lang naman. 3 tasa lang yung laman. Nagamit na nga namin yung ininit kong tubig nung gabi. Mainit na tubig na nilalagay doon, napakabilis nga lang din lumamig. Yung ininit ko nung gabi, kinabukasan malamig na nga. Pero okay pa naman at nagamit pa naman namin nung nagkape kami. Mga oras na yan, tulog na nga rin pala yung 2 kong estudyante. At wala nga akong sinasaway maya't maya, kaya sinisipag nga ako. Kaya pati itong electric fan niya ililinisan ko na. Jumalikabok na nga rin kasi, kaya hindi ko na maantay na yung asawa ko pa yung maglinis. Tatlong magkukusot naman ako ng ilang mga uniform ng estudyante ko. Kaya yung pinagkusutan ko nga yung sabon, doon ko na nga hugasan itong electric. Pagka nagbababad niya pala ako nitong mga uniform ng mga bata, doon ko na nga rin sinasabay sa paglalagay yung tina. Dati nilalagay ko nga yung tina sa huling banlaw. Kaya lang minsan niya pagka natutuyo, pagka hindi ko napipigaan ng maayos yung mga damit ng mga bata, bumabakat nga yung kulay ng tina. Kaya ngayon, ang ginagawa ko na nga, sinasabay ko na yung tina sa paglalagay ng sabon. Tapos diyan ko naman na binababad yung mga uniform ng mga bata. Pagkatapos ko nga pala makusutan itong mga uniform nila, dito ko na nga rin pala hinugasan itong mga electric. Yung asawa ko yung madalas na naglilinis itong mga electric fan namin dito sa baba. Pagka marami nga akong ginagawa. Kaya lang nung nakaraan, nainis nga ako nung siya yung naglinis at nagbalik ng electric fan. Hindi ko na nga matanggal. Sobrang higpit kasi nung paglalagay niya, nung parang lock na iniikot at hindi ko nga mapi. Kaya ayun, hindi ko nga nalinisan yung electric fan at binalik ko na nga lang muna. At ngayon gusto ko nga ako na yung naglilinis para na ibabalik ko nga rin ng maayos. Katapos, binalawan ko na nga rin itong mga uniform ng mga bata. So, pagkatapos ko nga maisampay yung mga nilabhan kong ilang pirasong uniform ng mga estudyante ko, mainit na nga rin itong tubig na sinalang ko. Medyo na parami nga yung paglalagay ko ng tubig dyan sa takuri, kaya may sumubra pa nga dun sa nilagay ko sa thermos. Sayang din naman kung lalamig lang, kaya nilagay ko na nga dyan sa tasa at nang mainom ko na. Hindi naman ako magkakape ngayon dahil nagkape ako nung umaga. Itong mga hinuhugasan ko nga pala, pagka medyo sinisipag nga ako, pinapatulo ko nga muna yung mga nahugasan ko na para pagka nilalagay ko nga sa lalagyan ng plato namin, iwala na ngang tubig. Kaya lang minsan pagka nagmamadali nga ako at marami pa akong ginagawa, hindi ko na nga yan napapatulo at pagkahugas ko nga diretso lagay na nga dun sa lalagyan ng plato. Patulo ko na nga rin pala sa banyo itong electric fan. Pagkatapos pinunasan ko na nga rin muna bago ko nga ulit ibalik. At ayun lang muna, maraming salamat sa panunood.
panonood. God bless everyone. Bye!